beshi, so for today's video ay isi-share ko po sa inyo ang 3 tips kung paano po ako nagtitipid. Pero bago po yan, ikukwento ko muna sa inyo way back nung unang abroad ko noon. Ang kaso lang po is dumating po yung pandemic at talaga pong nabagsak po kaming lahat. Wala po kaming trabaho, so ang policy ng company namin noon is no work, no pay. Pero alhamdulillah kasi meron naman po kaming food allowance. Ang kaso lang hindi po kami makapagpadala sa pamilya namin noon. As in down na down po kami ng mga araw na yun. So napaisip po talaga ako na, meron naman po akong mga naipundar, nakakapadala naman po ako buwan-buwan sa pamilya ko, pero parang may kulang. Pagkatapos noon mga beshi, may biglang inabot sa akin yung kaibigan ko na isang libro. So nagtaka ako, kasi ang sabi niya, ang librong yun ay sulat daw ni Chinkitan. Nabasa ko yung libro na yun, ang kaso is hindi ko siya natapos lahat. So na-curious ako kung sino talaga si Chinkitan. So ang ginawa ko is sinearch ko siya sa YouTube. Nang ma-search ko siya sa YouTube is nalaman ko kung sino ba talaga siya. So si Sir Chinkitan mga beshi is isang wealth coach. Ibig sabihin, si Sir Chinkitan is nag-a-advise o meron siya mga topic dun sa YouTube niya ng kung paano yung proper o kung paano mo dapat gamitin yung pera mo. Simula nung makita ko yung YouTube channel niya mga beshi is ang dami ko talagang natutunan sa mga topic niya regarding sa pag-handle ng pera. So, meron din siyang mga ibang social media account tulad ng Facebook at TikTok. At meron din siyang mga binibentang mga libro na ginawa niya talaga. So, ang number 1 tip ko mga beshi is huwag kayong maging magasto. At dapat marunong kayong mag-budget. Kasi kung magiging magasto kayo at hindi kayo marunong mag-budget, wala talaga kayong maiipon. Katulad ko, matipid naman talaga ako kaso lang hindi ko alam kung paano ko ibabudget yung pera ko. So ang ending, wala talaga akong ipon. Ang ginagawa ko mga beshi is tinatabi ko na yung pang-savings ko. So yun talagang inuuna ko. Pagkatapos nun, naglilista na ako ng pang-groceries ko. Sunod naman, yung magkano yung ipapadala ko sa pamilya ko. Pero nang simula nang mapanood ko yung mga videos ni Sir Chinkitan is alam ko na kung paano ko ipabudget yung pera ko. For example, kapag sumasahod na ako is binabudget ko na siya sa utak ko. Charis. Sa pag-grocery ko naman mga beshi is minumonitor ko talaga kung saan talaga ako magasto. Di tulad dati na add to cart lang ako. Tapos kung minsan sobrang laki na pala yung ginagasto ko. So sa video na to, at least ma-inform yung mga kapwa kong OFW kung paano sila makakaipon. Kasi hindi habang buhay nandito tayo sa abroad. Ang tip number 2 is needs over wants. Marami lang siguro kayong naririnig about sa mga ganyan. So mas importante talaga na bilhin yung mga kailangan mo sa mga hindi mo naman talaga kailangan. Ang ibig sabihin ng mga kailangan is yung mga lagi mo talagang ginagamit sa pang-araw-araw mo. At yung mga hindi mo naman kailangan is yung mga minsan mo lang din magamit at kung minsan hindi mo talaga siya kailangan sa pang-araw-araw mo. Ang tip number 3 mga beshi ay huwag kayong pumili ng mga tingi-tingi sa mga tindahan. Ang ibig kong sabihin mga beshi, for example kagaya ko, dito sa pinagtatrabahuan ko, merong bakalan dito sa labas. So, for example wala akong tubig, bibili ako. Merong 1 real. So sa 1 real, everyday bibili ako ng tubig sa bakala. Kung sumatotal sa isang buwan, di makakaipon ako ng 30 real. So, kung nagbaon na lang sana ako ng tubig, edi sana naitago ko pa o naisantabi ko pa yung 30 real ko. Yung pagbili kasi ng mga tingi-tingi mga beshi is naiipon yan. Parang mas malaki pa yung nagagasto mo sa mga tingi-tingi na binibili mo sa tindahan. So sana mga beshi ay meron kayong natutunan sa na-share ko sa inyo kung paano ako nagtitipid. At least sa mga kapwa kong OFW, alam nyo na yung mga dapat nyong gawin.